Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Genesis 1 verse 1. God is sovereign over all things. So, ibig sabihin, idinideklara na natin na pagdating kay Lord, pagdating kay God, walang imposible. There's no impossible with God. Lahat ng nangyayari sa mundo, alam niya. Either bad or good, alam niya ang nangyayari. So, kung meron mang bad na nangyayari, hindi papayag ang Diyos na mag-end yun ng walang hustisya. Because God is the one who created all things. At ang sabi sa Genesis, is, in the beginning, God created the heavens and earth. So, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. God created the heaven, sky, outer space, and heavenly realm. God created the earth. So, as far as the Bible is concerned, merong sinasabing, di ba, nabanggit ko kanina, sky. Na kung saan kapag tumingala ka, makikita mo yung aeroplano, yung ulap, yung mga ibon lumilipad. That's the sky, the atmosphere. Now, pangalawa is, sinasabi ng mga Pilipino, pag sinabing langit is tumuturo tayo sa taas. Yun agad nakikita natin, alapaan. Outer space. So, hindi lang alapaap ang nilikha ng Diyos. Hindi lang sky, kundi outer space din. Kung nasan yung mga bituin, yung mga galaxy, yung mga planets, yung outer space na napakalawak. And, sabi ng isa sa mga scientists, kapag yung tambo, yung lalaki mo, itinansas mo daw sa langit, na meron ka tinatakpan ng space, that's the billion galaxy. Billions of star ang tinatakbo mo doon. So, ang isang galaxy po ay merong billions of star na mas marami pang stars sa kalawakan kesa sa grain of sand sa buong mundo ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, buong mundo, kahit yung butil ng buhangin, pumunta ka sa beach, how much power yung mga living things na nasa ilalim ba ng dagat, diba? So, ang daming living things. May different creature. At mas marami pa ang yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Diba? So, isipin na natin, God's creating the heaven. That is the majestic how God is. God created the sky, the outer space, the galaxy, the whole realm, the buong universe. And yung pangatlo, yung heavenly realm ang sinasabi na merong spiritual realm. The sinasabing tahanan ng mga anghel na kung saan nakatila yung mga celestial being, diba? Yung mga angels, diba? So, God, alam mo yun, kung wala pang nakakalabas ng solar system pero grabe, no? Kung titingnan mo sa spiritual realm din, hindi pa natin alam kung ano pa yung mga bagay na likha ng Diyos dun sa spiritual realm. Ang alam lang natin, there's a lot of angelic beings there. So, ganun kadakila yung Diyos. Ganun kamangha-mangha ang Diyos. And number 2, God created the earth, the land, diba? Minsan kahit yung mga maliliit na bagay, mamamangha ka. Imagine, yung planeta natin, ang liit-liit lang yan compare sa ibang planet. Pero, kamangha-mangha na. What more pa yung ibang planet pa, diba? Even the tiny little specks of that na lumulutang. Imagine mo yun.
Tapos doon, may makikita ka mga different plants, frutas, different falls, different animals. Then, the human beings created by the image of God. And nakakamangha talaga. Na parang, wow, ang galing-galing ni God. Sobrang ganda ng nature natin. At binigyan pa tayo ng Diyos ng different part ng body natin, ha, na may mata. And yung kamata natin, napaka-complicated, na kumbaga, napakaganda, napakagaling. The fact that you see what things around you, you perceive around you, na pumapasok sa isip mo, nagre-resulta ng mga, ng mga papuri sa ating Panginoon Diyos. Kakaiba eh. Yun palang ma-amaze ka na. Even your family, yung kapatid mo, yung nanay mo, magulang mo, nagbibigay ng kaligayahan sa atin. God's sovereign over all creations. Kapag tinitignan natin yung creation natin, diba? Hindi lang dapat creation ang makikita natin. Kaya nakakalungkot yung mga atheists, diba? Kasi makikita mo yung mga different creation eh. Mga mangha ka sa mga behaviors nila. Bacteria, may magandang waterfalls, tapos wala kang pasasamalatan kasi hindi ka naniniwala kay God. So, nakakalungkot, diba? Kaya, dapat tayo as being Christian, dapat nakikita natin yung mga magagandang nilikha ng Diyos, even the small things. At bilang pasasalamat sa ating Creator, and that is God. At lalo na sa paraan ng pamumuhay natin. And if you really believe in God, and that God, the Creator of all things, minamahal ka, iniibig ka, pinapatunayan niya na isinugo niya yung nag-iisang anak niya para sa'yo. That is another level na kung saan wala man lang makatapat doon sa level na yun. Imagine mo, kung nararamdaman mo ngayon, kung down na down ka at nararamdaman mo ngayon na walang nagmamahal sa'yo, walang nandyan para sa'yo, nagkakamali ka. Because umpisa pa lang, wala ka dito sa mundo na to, kundi dahil kay God. Kasi in the first place, He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ, for you. Kaya huwag mong sasabihin na walang nagmamahal sa'yo. At huwag mong hahayaan na masira ang buhay mo dahil doon sa malaking thinking mo. Alam mo, takot tayo sa future kasi wala tayong insurance, SS, negosyo, walang ibang pagkakataan, tapos takot tumanda, diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Marami tayong kinakatakutan. The unknown future. But if you believe in this verse, the sovereign God that created of all things, wala kang dapat katakutan. And trust that God's sovereign control all situation. Lahat ng sitwasyon sa mundo, lahat ng sitwasyon ng ating buhay, una, hindi yan masasabi na hindi alam ng God. Because kahit ultimo tibok ng puso natin, si God ang may alam yan. Siya nagpapatibok ng puso natin. Because He is the God creator and sustainer of all things. Siya yung lumikha. Hindi tayo, alam mo yun, yung parang wala kang, hindi tayo basta iniwan lang dyan. God created human just like Christ. So, dapat ngayon pa lang magpasalamat ka because you are sustained living here on earth because of the love of God. Siya lumikha ng puso mo at hindi siya umalis. Siya pa rin ang nagpapatibok ng puso mo. Kaya lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kung siya yung nagpapatibok ng puso natin, nagsusustain ng isip natin, katawan natin, baka tayo nakakagalaw, nakakakilos, nakakapagsalita, the sustainer of the entire body, alam niya lahat ng sitwasyon. Alam niya lahat ng pinagdaanan. And especially the emotion, yung wars na pinagdadaanan mo. And let's trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya tayo babayaan. He's the biblical God. And He's always behind you.
Let's trust God's sovereignty controls all situation. Na kahit anong sitwasyon, hindi yan nangyayari na it's beyond control of our God. God allowed that to happen for us. Not for you to be down, but for at the end you will see that He has a good plan for you. And trust God's sovereignty controls all situations. Pray that God will increase our faith. Ipanalangin natin na yung Diyos mas lalo pa niyang pagyabungin ang ating pananampalataya. Mag-increase, dumami, lumawak, lumago yung ating pananampalataya. Why? Because the sovereignty of God is walang problema. Because He's the sovereign God that created of all things, the sustainer of all things. In God's part, there's no issue. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Umiibig ang Diyos sa atin, concerned sa atin, pinatunayan niya na sinugo niya ang kanyang isang anak. Walang problema sa sa'yo ng Diyos. Ang problema sa pananampalataya natin. Minsan, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Kulang yung pananampalataya natin sa Diyos kapag dumanas na tayo ng problema sa buhay. Sa tingin natin na miserable na yung buhay natin, feeling natin, walang Diyos nagmamahal sa atin. Samantalang yung Diyos, binigay na nga niya nag-iisang anak niya. Naging miserable yung buhay ng kanyang anak. Nasa Diyos ng Kalbaryo. Pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa atin. Namatay siya sa krus para sa ikaliligtas natin. So, on God's part, walang problem. The problem is within us. Lalo na kapag nakakasubok tayo ng pagsubok sa buhay. So, let's pray that God increase our faith. Dagdagan yung pananampalataya natin. Lalo na sa panahon na down tayo, kinukulang tayo ng pananampalataya. Kaya, nakakatawa na nakaka-amaze na yung mga taong daming pagsubok sa buhay. Pero hindi minsan, hindi nila naisip na talikuran ng Diyos. And napaka-blessed na may mga ganun tayo. So let's pray God that God will increase our faith. Trust the God's sovereignty control of all things. And I want to share with you the simple prayer na, Lord, You are sovereign over all things. You created both the physical and the spiritual realms. Created the angelic beings, forming stars, galaxy, and the entire universe with mere words. In Genesis, nang salita ka, lahat ng bagay likha mo. Even the name of those things for us to comprehend the past, the present, the future, from eternity to eternity. Who am I that who care for me? What is my misery that you cannot solve? Kung meron na akong problema na hindi ko kayang i-solve, there's only one thing that I want to pray. Please increase my faith. In Jesus' name, Amen. Thank you everyone, and God bless.